kaya ang Diyos kung ikaw ay nakarinig na ng salita niya at hindi mo sinunod? Hindi. Matutuwa kaya ang Diyos na nandito ka, nakikinig ng salita niya, hinihintay ng Diyos ang kumilos ka. Pero hindi ka kumikilos. Natutuwa ka ba na pupunta ka sa gawain ng Diyos na hindi ka sumusunod sa sinasabi niya? Ikinasisiya mo ba yun? Na humaharap ka sa Diyos? Sasabihin ko sa inyo, ako man, kailangan ko rin magpatawad. Kaya sa mga hindi seryoso dito, huwag nyo nang dayain ang sarili nyo. Pumupunta kayo rito, hindi nyo inaayos ang buhay nyo. Sapagat ang Diyos ay hindi madadaya, kaya dinadaya yung mga sarili nyo. Gusto ko lamang pong ipaalam kaya ako ganito ngayon. Ayaw ko kasi makasakit ang damdamin. Kapag tinodo ko to, may tatamaan. Malapit ng araw ng mga puso. Anong puso ba ang hinihintay nyo? Anong puso ba ang hinahanap nyo? Kaninong puso ba yan hinihintay nyo? May nagbibigay pa na ngayong araw ng mga puso, puso ni Jesus ang matanggap niya. Meron ba? Wala. God is a jealous God. Kaya kung sino-sino mga puso ang hinihintay ninyo, at kung kani-kanino nyo ibinibigay ang mga puso nyo, huwag niyong kalilimutan, puso din ang daladala ni Jesus para ibigay sa inyo. Lord, amen. Napagat ang puso ang tahanan ng pag-ibig. Ang puso ang lagakan ng pag-ibig. Araw ng mga puso, magpatawad ka. Araw ng mga puso, balikan mo na yung asawa mo. Iwan mo na yung kinakasama mo. Masakit ba yun? Masakit. Pero totoo. Si Jesus ba pinupuntahan niyo dito? Si Jesus ba tinatawag dito? Si Jesus ay nagpasa ng krus na kaya niya para sa ating lahat. Hindi ba natin kaya rin na yung ating gagawin sakripisyo ay para din kay Jesus? Kapag si Jesus ang unang nagsakripisyo para sa atin. Sa lahat ng mga kinakasama, iwan na yan. Kung may asawa ka, balikan mo. At kung may asawa na yung asawa mo, magtiis ka. Na wala kang kinakasama. Ano yung kakatakot mo? Gusto mo sumunod sa Diyos? Pero huwag kayong maging bingi. Ang lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos ay dapat dinirinig ang sinasabi ng Diyos. Dinirinig. Dapat pinapakinggan. Hindi naririnig lamang. Kaya tandaan nyo, may reportion sapagkat sa
salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila italim. Ito'y tumatagos mag-isa pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ang utak sa buto at nakatatawa ng mga inisip at binabalak ng tao. Kailan yung pabalak, ituwid ang mali ng buhay. Kailan? O wala na kayong balak, bahala na. Kaya dito sa mga kabataan, nandito, na-excite kayo sa mga manliligaw nyo, na-excite kayo sa magagandang babae sa paligid nyo. Hindi pa kayo na-excite na ang Diyos ang nagmamahal sa inyo. Nararamdaman nyo ba ang pagkipo ng banal na espiritu sa buhay nyo? Nag-i-enjoy ba kayo na kasama palagi ang banal na espiritu? Kahit saan kayo pumunta, nandiyan siya. Sabihin sa lahat ng kaibigan nyo na ang Diyos ay nandyan palagi kasama nyo. Nagkukwento kayo sa mga kaibigan nyo. Nasaan mga kaibigan nyo? Bakit wala rito? May isa ba? Nasaan? Nasaan ang pakikipagmabutihan ninyo? Sa napakaraming kakilala nyo. Wala ba lang kayong kalakas-lakas para makapagdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos? Kailan pa kayo kikilos? Dali mo dito yung kinakasama mo. Nang maaralan din siya. Ang salita ng Diyos ay nag-aayos ang buhay ng maling buhay ng tao. Kaya kung nasasaktan kayo sa sinasabi, dito, ang gabi na lang. Totoo yan. Anong pipiliin mo? Ang kagustuhan mo bilang tao? Ang desisyon mo bilang tao? O ang kagustuhan ng Diyos? Sabi sa salita ng Diyos, kung alam ninyo si Kristo'y matuwid, dapat din namang malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Lord, amen. Amen. Kaya kung ikaw ay hindi gumagawa ng matuwid, anong tawag sa'yo? Ha? Isa pa. Yung mga 5-6 na yan, yung mga utang na yan, mga lending na yan, ingatan nyo yan, baka na yan ang kawal. Why? Why? Ang dami kayang pumapatol sa mga pautang na yan. Ha? Hindi naman ilalagay sa negosyo. Ginagasa sa araw-araw. Isang araw lamang yung inutang. Bakit? Inutang, ipinambayad din sa utang. O paano ka makakalaya sa utang? May tubo yung inutang mo. Babayaran mo rin yun. Tumingin ka sa kaliwat kanan, ang dami nagpapautang. Kaya halos lahat ng tao may utang. Kung ang inutang mo, ginamit mo ng maayos, sige. Pero kung ang inutang mo na wala lang, na parang bula, kaawa-awa ka.
Sundin ang sinasabi ng Diyos at ang buhay mo ay maiaayos. Magbigay ka sa Diyos at bibigyan ka ng Diyos. Wala na karinig. Praise the Lord. Amen. May limang piso ka ba? Meron. Pag maganda ng gawain, ialay mo. Wala ka pang pangikapo. Kasi mahirap bitawan ang ikapo. Ay kung kumikita ang asawa ng 1,000, ang ikapo ay 100 pesos. So yung offering mo, yung love offering mo, pwede 5 piso. Galing sa puso yun. Pero yung 10%, obligado ka kasi pag-aari ng Diyos yun. Wala nga nakagagawa ng 10%. So yung 5 piso, wala pa rin nakakagawa. Paano na? Paano ka magpapalain ng Diyos ang kunat mo? Ha? Kaya sa gusto makaawa sa kahirapan, magbigay ka sa Diyos. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Subukan nyo kaya. Magkano kinikita ng asawa mo, Letty? Sa isang araw. Sige, tuturuan kita. 300. Sige, punta tayo sa 300, ha? Binigyan ka ng 300. Ang 10% doon is 30 pesos. Unin mo ang 30 pesos, ang sa'yo lang doon ay 270. Sa 270, kukunin mo ang baon ng anak mo doon sa kinabukasan. Kukuha ka rin doon ang pambayad mo sa utang mo. Pahala ka kung paano hahati-hatiin ang 270 sa araw na yon. Kapag kinita ng asawa mo ngayong araw, kung bukas mo naman gagamitin yun, bahala ka rin kung paano mo gagamitin yung 270. Yung 30 pesos, itatabi mo yun, iipunin mo. Kung sa sunod na araw ay may 30 ka uli, sa 5 araw, meron kang 150 pesos. At pagdating ng linggo, iaalay mo yun sa Diyos sapagkat yun ay para sa Diyos. Yun ay sa Kanya talaga. Ibabalik mo lamang sa Kanya. Yun ay bahagi ng Diyos sa pagpapalang ibinigay sa inyo ng Diyos. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Huwag kami magmuhat dyan sapagkat marami ng gawain ng Diyos ang tumutupad, sumusunod dyan. Pagkat yan ay nasa Biblia, nasa Malakay 3:10 yan. Ang Diyos ay dinadaya ng tao sa anong paraan, sa mga ikapo at handog. Ang sabi ng Diyos, subukan ninyong gawin. Ibigay ang 10%. Sa ikapo na yan. Kung hindi buksan ng Diyos ang mga durumawan ng langit, ang sabi ni Yahweh, subukan ninyong gawin ito, kundi buksan ko ang mga durumawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Hindi lamang pera ang babalik, ililigtas ka niya sa mga salot sa buhay mo, sa mga kapahamakan at kung ano-anong problema, ililigtas ka na 10% sapagkat yan ay pagbibigay mo, pagbabalik mo ng bahagi ng Diyos sa lahat ng biyaya na tinanggap mo. Kung may 1 million ka, ang 10% ng 1 million is 100,000. Ang laki-laki nun. Paano mo ibibigay sa gawain ng Diyos? Pero maraming kumpanya ang kumikita ng 1 million. Kung sumusunod sila sa gawain ng Diyos, ang gawain ng Diyos, ang church na kung saan sumasamba siya, ay mayroong tatanggaping 100,000. Pero dahil wala tayong 1 million, doon muna tayo sa 100. Tumanggap ka ng 100, binigyan ng asawa mo, kinita niya sa pagmamaneho. Ang 10% nun is 10 pesos. Yung 90 ang sa iyo. Ang 10 ay sa Diyos. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Purihin ko. Yun ay pag-aari ng Diyos yung 10 pesos na yun dahil kung hindi binigyan ng lakas ng katawan ng asawa mo, hindi siya makakapag-drive. Wala siyang ibibigay sa yung 100 pesos. Kaya may bahagi doon ng Diyos na 10%. Yung 10%
ay ibabalik mo sa Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, yun ay para sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ha? Nancy, wala kang 10%? Makinig kayo. Ang Diyos ay hindi niyo pwede sabihin sa linggo na lang. Eh, paano kung bigyan ka na sakit? Ang asawa mo ay magkasakit. Di wala kang 100. Wala kang 90. Ang sa Diyos ay 10 pesos. Tama? Pero teka, yung 100, hindi naman yata 100 na. Subukan ninyong gawin niya sa pagkasalita ng Diyos, buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabila ito rin. Gawin niyo yan sa pagkakasabi ng Diyos, subukan ninyong gawin ito. Ibalik sa Kanya ang 10% ng income ninyo. Kung hindi buksan ng Diyos ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Puri ng Diyos.